Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatapos ng salpukan ng Akari Chargers kontra sa malakas na team na Creamline, naganap na ang katotohanan. Marami noon nagsasabi kasi ng mga fans ng Akari na di umano ay papataubin na raw nila ang Creamline. Mayroon pa mga nagsasabi na babasagin daw nila ang Creamline sa loob lamang ng 3 set, ngunit hindi ito nangyari. Tila ba nabaliktad ang pagkakataon at pumanig nga ang swerte sa Creamline Cool Smashers at medyo masasabi talaga natin na iba talaga kasi ang Creamline. Di kalibre ang mga manglalaro dito kung ikukumpara nga natin sa Akari Chargers. Bagamat ang mga nasa Akari ay kilalang mga players din at meron na rin napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball at malakas naman daw di umano ang Akari. Ngunit pagdating nga sa Creamline ay talagang yumuko nga sila. Maging ang kanilang aasahan sana na superstar na si Ivy Lacsina ay hindi nga rin nakaporma pagdating sa Creamline Cool Smashers. At saan-saan ba nagkulang ang Akari? Bakit sila mabilisan napatiklop ng Creamline Cool Smashers? Yan ang ating pag-uusapan, kung sino-sino ba ang mga players na nagpatalo ng Akari. Malalaman nyo na, kaya panoorin nyo. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Ayon nga sa mga fans ng Akari, ay tataob daw ang kaldero kontra nga sa Creamline Cool Smashers. Ngunit hindi nga nila napataob ang Creamline at sila nga ang tumaob. At tameme ngayon ang mga fans ng Akari Chargers at pinagmamalaki nga nila noon na di umano ang kanilang queen Barbie Ivy Lacsina ang magpapataob sa Creamline. Ngunit pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang maalat at bakit sila natalo. Puntahan na muna natin ang kanilang middle blocker, Fifi Sharma and Cams Victoria. Bagamat magaling naman ang dalawang players na ito, kahit sabihin natin na itong si Camille Victoria ay hindi pa naman matagal pagdating sa pro, may ibubuga naman ito at palaban. Gayon rin itong si Fifi Sharma na kung saan marami nang experience at superstar nga rin to ng kanyang kapanahunan sa collegiate career, at pagpasok niya nga dito sa pro ay nagpakitang gilas na nga siya at nakapasok pa nga siya sa Alas Pilipinas, at masasabi natin na meron na nga siyang napatunayan na rin dahil nagkaroon na rin siya ng bronze medal. Ngunit kitang-kita naman natin ng game kontra sa Creamline Cool Smashers, kahit itong si Fifi Sharma ang kanilang superstar middle blocker ay hindi nga nakaporma kay BDL, kung saan si BDL nga ay nagkaroon nga ng score na 12 at naging player of the game pa, samantalang si Fifi Sharma ay naka-4 na puntos lamang at si Cams Victoria ay nagkaroon lamang ng 2 puntos. Grabe, sobrang baba ng nakuhang score ni Camille Victoria at ni Fifi Sharma. Hindi talaga sasapat ang 4 na puntos ni Fifi Sharma at ni Cams Victoria para talunin nila ang Creamline, dahil ang naging score ng dalawang middle blocker ng Akari ay mas mataas pa ang naging score ni BDL, kahit pagsamahin mo pa ang score ni Fifi Sharma at ni Camille Victoria. Talagang pinataob sila ng CCS at hindi talaga nila kaya, at taliwas to sa mga sinasabi ng mga fans ng Akari na mukhang pinagbigyan lang daw ang nasabi nating CCS. Walang bigayan pagdating sa larangan ng volleyball. Puntahan naman natin ang kanilang pinagmamalaki, ang kanilang superstar Barbie Ivy Lacsina. Si Lacsina nga ay sobrang daming nakumit na error. Kitang-kita naman natin na halos hirap na hirap nga siyang magkaroon ng score at malusutan ang mga middle blocker ng CCS, kung kaya talagang hindi nakaporma ang ating Barbie. Nagkaroon lamang siya ng 6 na puntos kontra nga sa CCS. Mukhang naubusan talaga ng power itong si Ivy Lacsina dahil hindi nga siya naka-double digit, hindi gaya ni Gemma Galanza at ni Bernadette Fons na kung saan double digit sila parehas. Si Gemma ay naka 13 points at si Bernadette Fons ay naka 12 points. Samantalang ang outside spikers ng Akari
ay si Erica Raagas lang ang nagkaroon ng double digit. Nag-iisang players lang ang bumuhat at walang iba kundi si Raagas lamang. Naka 11 points. Samantalang lahat ng kanyang kasama ay hindi man lang nagkaroon ng double digits. Sayang talaga itong si Ivy Lacsina dahil nga ito na sana ang pagkakataon ng Akari na makabawi kontra sa Creamline, lalo't ang kanyang mga fans ay umaasa nga napapalag itong si Ibiang pero hindi nangyari. Kita natin na ang dami niya ngang nagiging error kahit ang kanyang mga spike, kung hindi man ito lumalabas ay nasa loob lamang ng net nila. Talagang hindi talaga ito maabot sa Creamline. Grabe, wala talagang pag-asa itong si Ivy pa. Siguro hindi pa ngayon ang pagkakataon, baka sa mga susunod na games maghaharapan naman yan. I think na makabawi naman itong si Ibiang sa CCS. Sayang kasi dahil ito na sana nga ang panahon para patunayan ni Ivy na karapat-dapat talaga sila na manalo. Pero hindi talaga nangyari, malakas talaga ang nasabi nating CCS. Natalo man ang kupunan ni Ivy Lacsina pero malaki pa rin ang paghanga ng mga fans ni Ibiang sapagkat naniniwala sila na darating ang panahon dahil bata pa nga raw si Ivy Lacsina at matatanda na raw ang nasabi natin CCS pag nalaos na raw ang mga players ng CCS at nagretiro na, si Ivy na raw ang hahakot ng mga awards. Yan ang paniniwala ng mga fans ni Ivy. Well, hihintay na lang natin yan kung talagang magsa-shine pa si Ibiang. Magaling naman siya pero bawas-bawasan lang ang medyo angas para hindi siya masyado alatin. Medyo inaalat kasi siya kapag ang kaharap niya ay ang Creamline. Dumako naman tayo sa kanyang mga kasama pa sa libero. Medyo hindi rin kasi maganda ang floor defense nila, kung kaya nga kitang-kita nga natin na lumulobo ang kalamangan ng CCS. Kung maganda ang kanilang floor defense, edi sana dikitan ang laban. Kitang-kita naman natin na ang libero rin nila ang hindi masyado gumana dahil nga mahina ang floor defense. Kaya hindi rin makabuelo itong si Camille Cal. Bagamat magaling yan si Cal na setter, hindi rin siya masyado makapagbigay ng magagandang set dahil nga sa pangit ang first ball na dumarating. Yan ang nakikita natin pagkukulang nila. So yan nga ang mga nakikita natin dahilan kung bakit sila natalo. Mahina nga ang kanilang middle blocker at ang outside spiker nga nila na si Ivy Lacsina ay hindi nga gumana. Bagamat si Ellie Soyod ay medyo okay naman dahil nagkaroon naman siyang 7 points. Okay na yan sa mga puntos na bababa ng kanyang mga kasama. Si Ellie Soyod nga ang pinaka top scorer rin, pangalawa sa top scorer dahil nga ang number 1 itong si Erica Raagas, pangalawa itong si Ellie Soyod, the rest ay sobrang bababa na ang mga nakuhang score. Kaya masasabi natin na wala talagang pag-asa na manalo ang Akari. Kaya sa mga fans dyan ng Akari, sorry pero malakas talaga ang Creamline. Abangan na lang natin ang mga darating pang araw dahil sa susunod ay malalakas pa ang makakalaban ng Akari. Makalusot kaya sila sa... Well, tingnan na lang natin sapagkat alam naman natin na babawi ang Akari. Pero syempre hindi rin magpapatalo ang ibang team sa kanila. At kung sakasakali, baka makalusot sila. Pero sa tingin ko mahihirapan na sila dahil malalakas na rin ang natitira nilang makakalaban.